Ayan na. Palaban na si VP Sara mga kababayan. Dahil nagsampa na ng kaso si VP Inday laban kay Madriaga. Mukhang first time itong nangyari mga kababayan, no? Na mayroong sinampahan ng kaso si VP Sara sa mga naninira sa kanya. Dahil iba ito si Madriaga mga kababayan eh. Government sponsored daw di umano ito. Kaya hindi na makakapayag si VP Inday dito mga kababayan. Although hindi pa natin sigurado mga kababayan kung uusad ba ang kasong ito dahil alam nyo na, kabangagan mga kababayan at isa pa, si VP Sara is impeachable officer. Kung pwede ba siyang magsampa ng kaso o kung pwede man magsampa ng kaso kung uusad ba ito ngayon o aantayin pa mga kababayan na bababa siya sa pwesto. Gayon pa man. Maganda ito kay VP Sara Duterte mga kababayan dahil matatabunan nito ang mga balita doon sa impeachment mga kababayan na nangyayari ngayon sa Kongreso na sinasagawan ng mga swangit mga kababayan. Yung pinipreside ni Jervin Luistro na nagbida-bida si Dilima at mga ngangiwi mga kababayang iba, sina Abante Liling, wala. Natatabunan ito ngayon na issue ngayon. Good job din ito, VP Sara. Libreng endorsement din ito mga kababayan at libreng promotion sa media. Di ba? Gayon pa man. Importante ito mga kababayan dahil nagpapakita lang ito na enough is enough. Tama na ang paninira nyo sa akin. Puma-fight back na si VP Inday mga kababayan. Panoorin nyo po. Ayan, paparating na. Eto na, Inday Sara. Eto na, Duterte. Eto na Duterte. Ayan na, pababa na si VP Sara Duterte, ang inyong susunod na presidente. Ayan na si VP Inday. Grabe ang media nakaabang na. Paano nila natiktikan agad mga kababayan na advance party ang media, no? Mga GMA, ABS, SMNI. Siguro isa lang ang sinabihan niyan, binalita agad ng mga kababayan. Nauna! Si Panelo, anak ni Attorney Salvador Panelo, si Paulo Panelo ang kanyang abogado. Kayo ma'am, kahit konti lang later. Kahit konting interview. Ayoko nga. Ayoko. Kawawang media, ginutom na naman sila mga kababayan. Hindi na mag-statement ako sa statement. Kawawa media. Nagutom ang media. Yun mga kababayan, parang mga manok mga kababayan, nagutom tapos sinabuyan lang ng kaunting palay. Agawan ang mga media mga kababayan. Diyan sila nagagalit kay VP Sara dahil hindi nila mga kababayan hindi kagaya ni Hontiveros na sige, isang oras tayo dito mag-uusap ng mga walang kwenta. Si Virus mga kababayan. Kaya nauumay ang mga tao dahil ina-available niya mga kababayan ang kanyang sarili. Ma'am Sara. Hindi kagaya nito si Sara, parang ginugutom niya mga kababayan ng media. Si Duterte, kayo po ang nagkampana talo ng Ramil Madriaga. Laban kay Ramil Madriaga. Sa opisina ng Tagapagsalita. Bago niyo po pirmahan ng inyong complete affidavit, nabasa na yung lahat na nakasulat dito. Natural! Sasabit yan hindi naiintindihan. Hindi po kayo pinilit, binayaran. Bakit pipilitin? Standard question po yan mga kababayan. So, Nakot, parang kayo. sino man nalakot sa kanya para magsampa ng kaso? Alam niyo po na kung may mga kasinungalingan nakasaad sa inyong complete affidavit, alam niyo kung maaari po kayong sampahan ng kaso perjury o pagsisimula. Siya nga nagsampa ng kaso, siya pa ngayon ang makakasuhan. Standard question yan mga kababayan. Okay, for the ito na explanation na kung bakit andyan sila. longest time, For the the longest Vice President time. has been content to just deny the allegations against her Ibahin nyo ngayon dahil pa-fight back and na. to wait for the proper forum to answer the charges. She believes Paano kung hindi na aabot sa proper forum mga kababayan, which is the impeachment doon sa Senado, nananatiling hanging itong mga isyong ito mga kababayan. Dahil siguro natitiktikan niya na hindi na ito aabot. Better na sagutin na natin ito. that
there are more important things to do. Matagal na lang sinagot yan mga kababayan, pero dapat legally na talagang ang korte ang magsabi. Madriaga, Lord. Tapos mga kababayan, ang sabi ni Dr. Loring Badoy, lately binisita daw ni John Vic Rimulya. Ayon kay Dr. Loring Badoy mga kababayan, marami siyang kaibigan doon sa BJMP na nakita si John Vic na pinuntahan si Madriaga. Ang jutang Genemes ng mga bangag mga kababayan. Ay nako. Kaya kung ordinaryong tao lang yan si Madriaga, hayaan lang yan ni Sara, pero this is government sponsored na mga kababayan si Madriaga. Kaya na pinight back ni Sara. For the country. So she focused her energies on serving the Filipino people and focusing on her duties and obligations as Vice President and as erstwhile Secretary of Education, as well as her duties to her family. Natatrabaho siya Kinanti siya mga as kababayan. mother and daughter. But today marks turning point. Turning point na ito. As she has embraced her responsibility to continue the tapang and malasakit to the Philippine government, she has also accepted her duty to hold accountable those who spread lies and misinformation. Ayan, isunod natin si Trillanes niyan. To curb the will of the electorate and to propagate themselves in power at the people's expense. Sobra ng paninira nila kay VP Inday mga kababayan talaga. So gaya nga ng sabi niya, hindi pwedeng walang managot. Hindi pwedeng walang managot. So that's why today she filed a criminal complaint for perjury against Ramil Madriaga, arising from the malicious and false statements of Ramil Madriaga. Tapos gagamitin pa daw sa impeachment niya, no? Tapos credible daw mga kababayan, sabi ng mga kongresista. Tapos yung 18 Marines hindi. Diyos ko Lord. Si Madriaga na convicted na kriminal mga kababayan, nakakulong pa nga yan. In his affidavit dated November 29, 2025. So anong nakalagay sa complaint affidavit? Pinapatunayan dito sa complaint affidavit na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Ramil Madriaga. Napapicture lang mga kababayan. Pero yung si Ramil Madriaga, talagang pinadala daw yan ni Trillanes mga kababayan para solely for this purpose. Parang ginong spy na sige, buntutan mo, kunwari, supporter ka, pa-picture ka. Gagamitin mo lahat. Pinandaw yan ni Trillanes, mga kababayan, sabi ng mga sina Doktora Badoy. Yun ang nagsabi. Wala silang personal o professional na relasyon. At hindi rin totoo yung mga kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa mga posisyon niya sa PSG. PSG mga kababayan, hininga ng ID, PSG, Private Security Group. Sa VPSPG. Tapos papatulan kasi, okay lang sana mga kababayan kung hindi pinatulan ng media, naniwala ang mga bangag, naniwala ang mga kababayan, sila Dilima, ginamit na si Madriaga, tool. DepEd at sa OVP. Diba nung simula nung Marcos. Samantala. Eto mga kababayan, makinig tayo dito Grabe itong tumpak ang mga banat ni Dr. Abado at Eric mga kababayan. Courtesy sa bigwas ng Agila. I-follow po natin sila. It became clear to us, diba, that ganun pala ang plano, that they want to stay on and not to serve, but to sabi nga ni VP Inday, perpetuation in power. Perpetuate themselves in power, and gaya na we kaya gave them tatay. advice, diba? Magsilbi kayo sa tao, diba? Namiyasa kasi mga kababayan dahil walang nakulong nung ginawa ni Marcos senior mga kababayan. Kaya ito si junior, dapat talaga after nito mga kababayan, masampulan ito ng Bartolina Sila Electrica legally para habang buhay na makulong mga kababayan, para later on yung mga ninuno nito mga kababayan hindi na uulit. Yung magnakaw, I forgot to tell Tambaloslos and Marcos, no? Huwag niyo makausapin yan si Sunny Trillanes. Wala na bumangag na hayaan mo dahil kahit saan magpunta si Trillanes mga kababayan, talagang mabubulok talaga. Hayaan mo sila mabulok. Diba, napakabulok niyan. Pag kayo ay nakinig dyan, masisira talaga ang administrasyon ninyo. Hayaan mo masira.
Mga sira ulo naman yan eh. And we know for a fact that since the very start, no, Sunny Trillanes has been there. No, sa Sunny bahay pa. ni Martin Romualdez Labasmaso, Oh. naghahanap sila ng Pati kay Boying. ng mga mapipilit na magsinungaling kay PRRD about the Marcos, about the Oh. Dutertes, and about Papalit pa ng $2 million ha. Magkano yan? 100 million? Dalawang maleta yan mga kababayan. 100 million plus the yan. Vice President. We also know, no, our sources tell us that there was one time General Karamat was also asked to invited to the house Yes. of Tambaloslos, and Sunny Trillanes was Yan, there. No, and meeting to nilang mga lie. mga And he was kababayan. asked, if you lie about Dutertes, I'm simplifying it, we're going to make you Oo. the chief PNP. And ano, to the credit of General Karamat, he left. No? Yes. So, Ayun mga kababayan. May witness yan na, si Karamat. Pag sinungaling lang daw mga kababayan, gagawin kang chief PNP. Sinong tumanggap nun? Si Torre! yeah, so early on, no, you start an administration with someone like kasing bulok-lok ni Sunny Trillanes. You know, I really like that the column that Cora Guidote wrote about her, no, about him. Now, what did we do to deserve such a rotten, ano talaga, low life, scum of the earth yan si Sunny Trillanes. I mean, alam mo, okay, very very serious yung implications nung pag-amin ni Boying, no, na he sat with the ICC, no, but to his credit hindi siya nagsinungaling, right? Yeah. Pero you look at the interviews of, which is a huge thing, a very huge thing, malaking bagay yun. Hindi, we're not talking about little children lying, we're talking about people in position with who are lying, diba, and who are telling the truth, which is why Marcos talaga bagsak siya. So, in other words, my only point is mahalaga na nagsasabi ka ng totoo, no? So, and then you look at the interviews of Sunny Trillanes at makikita mo, no, barefaced liar, he's a pathological liar, he's a nut job, diba? Talagang scum of the earth, lowliest of the low, talagang human trash talaga itong si Trillanes. And yet the At may implication, pananakot pa siya, mama. Nananakot pa siya, nakakasuhan niya ang 18 whistleblowers, si Yeah. Attorney Libby Baligod, as if he has the moral authority to do that, no? At ngayon, Yeah. supalpal, ma'am, bistado ito. This Yeah, is a very critical information ang inilabas ni Ombudsman Boying Rimulya sapagkat it confirms two things. That indeed, Marcos and Romualdez cooperated illegally with the ICC prior to the kidnapping. Second, that there are valid points revealed by the 18 whistleblowers and Ginoong Saldico na gumalaw ang pera. Pera na pinagnanakaw mula sa kaban ng bayan through the ghost projects, lalo na sa flood control, at ginamit para suhulan ng ICC. And these are valid issues that require immediate and objective, truthful investigation, which the Senate refuses to do by the declaration right now of Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na wala, Sercos lang kalalabasan yan, magulo yan, wag nating patulan yan, supported by Erwin Bendalo Tolfo. So tama yung punto mo, ma'am. Eric, No, hindi nagsinungaling si Rimulya. This is a critical piece of information. Go ahead, ma'am. No, you were saying, I was just going to interrupt that you mentioned Tulfo and Ping Lacson, who Yes. by the way are in the documents, implicated in the documents na nag-receive ng suhol. Diba? So, Yeah. why should we believe their statements, right? Go ahead, Eric. Go ahead. Yeah, I agree, ma'am. It's okay, ma'am. Para hindi ma-lose ang thoughts mo, just feel free to interact. Yeah. Ang binabanggit namin ni Ma'am Lorraine, itong mga tao na pumipigil na magkaroon ng patas, makatotohanan ng investigasyon sa revelations ng 18 witnesses ng mga dating sundalo ay mga nasa listahan na nakinabang, tumanggap ng mga salapi, pera na pinagnakawan, pinartidahan sa dinurubot, kinulimbat na pera na pinamunuan nila Marcos at Romualdez. Ang third point namin ay ganito. Dapat buksan ang investigation sapagkat nagsinungaling si Boying Rimulya sa investigation ng Senate. Remember, Ma'am Lorraine, nagpatawag si Senator Amy Marcos Yeah. at ang committee ng Senado sa Foreign Relations at tinanong sa kanya, did you cooperate or was there any instance that you cooperated with representatives from the ICC? Ang sagot niya, none. It's none of our business to do kasi wala silang treaty authority sa atin and we also ended our treaty obligation with them, with the ICC. Pero ito ngayon, binawi niya. And hindi lang niya binawi, kinumpirma niya na ang mga meetings na sinasabi
sa ebidensya, pictures, among others, presented by Saldico, and all these 18 soldiers, 18 former soldiers, are all congruent, tumutugma sa sinasabi na pumasok ng illegal, pailalim at palihim at questionable ang mga taga-ICC investigators at ang facilitator, si Sunny Trillanes, na itinatanggi niya na ngayon, mas kapanipaniwala itong paglalahad ni Boying Rimulya ng mga pag-amin niya that indeed there were meetings na naganap, Ma'am Lorraine. You know what's frightening, no? High-level officials who don't understand the implications of their actions and their words, no? Na kasi I heard na one of the reasons that he gave why he was doing that, why he met with them, was because yung mga testigo ay Pilipino, 'di ba? Eh yung nasasakdal ay Pilipino din. Okay, that's an aside. Did you have that same concern when PRRD was being brought to The Hague? In fact, no, your own brother said, no, na it was a group effort that the chartered plane came from the office of the president, etc., etc., 'di ba? So, it's frightening to me the level of ignorance, unawareness of the implications of what they say and what they do. No, and what I feel about it, what I feel and sense about this whole thing is an arrogance, no, that anything we do is fine, no, makakalusot kami diyan. Whatever I say goes, whatever I say is the law. 'Di ba? So, yun yung nakakatakot. There's no due process, there's no that understanding of what the law is, 'di ba? Parang there is a very very thin understanding of it and a very thick layer of arrogance that envelopes them and makes them feel as if they are untouchable, no? Correct. And ma'am, to come to think of it, mga kababayan, yung punto namin na naisidagdag dito, dalawang major issues hindi mo maimbestigahan. Number one, bribery. The ICC has been already previously accused na nagkakaroon ng influence peddling. Pag makapangyarihang bansa, hindi nila kayang ipatupad ang kanilang investigasyon, pati ang kanilang arrest order. At sabi ni Donald Trump, parang sindikato yan. Ang US President mismo ay tinutumbok niya that the ICC is like a big mafia operating as if it is a protector of countries in influence of countries in Europe. At ginagamit ito para mangialam sa mga bansa na kalaban ng mga European countries na gusto nilang pakialaman. Ang mga bansa sa Africa lalo na, and then pati dito sa atin sa Asia. Ngayon, kung may ganong akusasyon si US President Donald Trump, and then sumambulat itong $2 million operational fund na ginamit para bayaran, wala nang ibang purpose, ano pa, suhulan ang ICC investigators and prosecutors representatives para mag-case build up against former President Duterte, at ang panunuhol at ang illegal na paggamit ng mga pondo ay kinumpasan at kinonsinti ni Marcos at Romualdez, at mayroong mga personalidad na na-involved like Sunny Trillanes. At ngayon, kinumpirma pa ni Ombudsman Boying Rimulya that indeed those series of meetings really took place, naganap. So bakit hindi mag-imbestiga ang Senado, either ang Committee on Foreign Relations, kasama po ang Senate Blue Ribbon Committee, dahil lamang ba sa sinasabi nila nakaduda-duda ang pagsulpot nitong 18 former soldiers? Why are they looking at the messengers rather than giving weight to the message, Ma'am Lorraine? No, at saka, again, I'll go back to the character of the Marcos administration. Yung arrogance, yung impunity, and lack and disrespect for the law. Remember, Eric, nung nandun tayo sa KOJC siege, tapos kinonfront ko si Nick Torre, di ba? Si Dimata, na dahil wala siyang search warrant, di ba? Tapos sinabi niya, ba yan? Matanda na tayo, no? Alam na natin na hindi mahalaga yon. Yeah, I heard it. Imagine, 'di ba? So it's the same here. Parang like Sunny Trillanes, no? Admitting a lot of things. No, he during the hearing in Congress, he admitted liaising with the ICC, 'di ba? And nagbida-bida si Benny Abante na you're a traitor to your country, etc., etc. Ginagawa mo yan, etc., etc. Di ba? Parang totoo, di ba? But anyway, he had a point, no? So, Benny Abante had a point. Pero my point here is the basic lack of respect and knowledge for the law and the arrogance, because it is nakadikit yung arrogance nila. Dude, I'm here in power now, you know? Or si Trililing naman, nakadikit ako kay Speaker at kay Bangag, no? I can do anything.
Anything, I can do anything yan, si Digong. Kakalad ka rin ko yan sa eroplano. Gusto mo, hilahin kita? 'Di ba? Nasa na on whose authority, sabi ni PRRD. Sagot naman itong si Diwata, on my authority, 'di ba? Yes. And even the Senate hearing, they all said, on my authority. 'Di ba? They admitted all of that. So they're so stupid beyond words that they would admit, and first of all do it, and then number two, admit, because nga arrogante that we're untouchable. We're so untouchable. I'm in power now. No, and they think that they will be in power forever because nga that's yan ang plano nila. And I have Uncle Sam behind me, 'di ba? Yeah. So I have a who's your daddy? 'Di ba? Ganyan sila That arrogance is so sickening. It's so sickening to watch because I never saw it with PRRD. I never saw it with my father. I never saw it with my husband, who were they were all in positions of power, and yet I saw how they handled power. And even for myself, when I was there, the only thing that power meant to me was the power to make lives better, because yun yung trabaho mo 'di ba? Pero sila, ang Marcos administration, ang ibig sabihin sa kanila ng pwesto, power to steal, power to break the law and get away with it, power to stay on and on in power. Grabe talaga ang implications ng mga nakikita natin ngayon, no? Lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan, arrogance in power, and brazen abuse of authority. Mantakin mo ma'am, parang basang sisiw ngayon mga kababayan. Itong si Nicolas Torre, dahil from a chief kita mo PNP, naging kwan na lang siya, no? Naging utusan sa MMDA, at hindi na niya nakuha ang kanyang 4-star na niyayakap-yakap niya. Nang tinanong siya, General Torre, Niyayakap-yakap. Pabago pa siya matulog, inahalikan niya yun. Good night, Yung 4 4 stars. You are the meaning of my life. You're correct. Nagtinanong siya ng media dahil nga nag-guide siya ng traffic regulation, nagta-traffic briefing siya. Sir, how do you look at your role doon sa papalapit na ang 1 taon ng pagkuha kay former President Duterte? Parang basang sisew na sinagot niya na, well, during that time, I was just doing my job to follow and obey the rule of law and to follow orders. Yun ang sabi niya. Bugok. Anong obey the rule of law? It was mandatory, number 1, that the warrant existence must first be determined and presented to a competent local court. Yan ay mandato hindi lamang sa saligang batas ng Pilipinas, kung hindi pati gamitin mo pa ang Rome Statute that was mandatory. Hindi yun optional, bugok. And doon mo makita na si Boying Rimulya, iwan ko kung bakit niya, yung piloto matalino ito, pero sinabi niya na no, we don't need the local court because the DOJ is a competent judicial authority. My goodness. Kailan naging korte ang DOJ, mga kababayan? Yeah, klaro-klaro ma'am Lorraine that they are bending, circumventing, and apparently, sabi mo nga, arrogantly violating all laws and standards of procedures pertaining to the guarantee of civil and political rights ni Pangulong Duterte, and yet they were able to get away with it, ma'am Lorraine. Narinig ko yung press con ni Nick Torre. He was also asked na, nandun ka pala sa meeting na yon, 'di ba? Yung sa meeting sa Makati, sa bahay ni Boying Remulla, kasama si Trillanes, si ganyan, and he said, he was distancing himself, no? Sila na lang ang tanungin nyo kasi hindi naman ako ang bida dyan something like that, di ba, gago? Ikaw yung bidang kontrabida dyan. Ikaw yung kumaladkad kay PRRD sa eroplano, di ba? Yeah, and then when he was asked, Eric, when he was asked in another interview nung nag-declare si Inday na she was running for president, no? Alam mo, makita mo, urong na urong yung bayag ng gagong yan. Talagang, yan ang sinasabi ni Digong, mga bobo kayo, no? Walang forever, di ba? Yeah. Lahat may katapusan, Nicolas Torre, at magbabayad ka, hayop ka, sa ginawa mo kay PRRD. Talagang mark my words, Nicolas Torre, magbabayad ka, and you are going to be hanged by your nostrils, which you rightly deserve, richly deserve, no? Yeah. At Yan ang kasama mga yan dyan, ma'am, Yeah, Eric, kasama sa go ahead. pagbabayaran niya dyan, yung paglusob niya
at illegal na pananakit Yes. at pagwasak sa properties ng Kingdom of Jesus Christ at Yeah. sina Pastor Kibuloy at mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Eric, naalala mo, kasi nandun kami mga kababayan sa KOJC, nung nandun nangyari yung KOJC siege na yung hayop na Nicolas Torre na yan, naka-full battle gear siya, oh. Para, di ba, Eric, no, mukha siyang emperor, ang gago. Yeah. Pero alam niyo ba, Naka-full battle gear. alam mo pala, Eric, putot siya. Liit-liit, ang punggok-punggok pala niya. Diyos ko, liit-liit lang pala. Tapos, meron siyang malaking yung giant na parang, yung insan siya nagsasalita na may bullhorn siya. Eric, anong tawag doon? Yun, parang may... Yung may gano'n, yung maingay? Maingay, ginagamit yan, ma'am, sa mga rally noon sa Middle East, sa Israel, na nakakabingi. Nakakabingi yung pag may rally diyan yung tapos para ma-disperse kayo. High decibel yun, ma'am, eh. High decibel. So andun siya sa taas na yon. Ang taas noon, mga 2 stories siguro yun, di naman, mga ganyan. Basta mataas siya. Para siyang conquering hero, ang gago, no? Talagang tapos talagang nagsa-strut siya. Tapos biro mo, mga 10,000 na police ang binobilize dyan sa KOJC. So talagang parang hari ang gago, no? Di ba nga siya chief PNP noon nautusan. Hindi pa. Davao lang, Davao. And yet ngayon, hindi pa nag-isang taon, I think he was among those who have been in the shortest stint and term as Shortest. 83 days na ito, 84 days. Yeah, and in other words, no, nagpakamatay siya dyan para kinabangag. Ginamit siya. Humiliated siya. Ginagpagamit siya eh. So, buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo, wala kang prinsipyo. Buti nga Correct. sa'yo, no? So, So, dapat naman napapanagutin siya kasi it was a very outright display of similar to state terrorism using the instruments of police yeah. to terrorize civilians. Yun talagang nangyari. May namatay doon, Ma'am Lorraine. May mga nasaktan, may mga na-hospital. And kitang-kita yon sa buong mundo na na-document yon. Eric, destruction to property. Di ba Isa pa yun. nag-heartbeat siya doon? Mga bilyones siguro yung worth nung sinira ng Oo. yan. Di ba? And it was, at ginamit pa, ma'am, yan na barracks ang katedral ng compound ng Kingdom of Jesus Christ, no? Siguro kung ginawa niya yan, ma'am, sa mosque ng mga Muslim o kaya sa Iglesia ni Cristo na katedral, siguro patay siya ngayon na hindi na siya PNP. Mabait ang taga KOJC eh. Ang bait ng KOJC talaga, alam mo, yung talagang nakita mo yung tapang at bait talaga siya. Pero ito pa, to make things worse, no, to rub salt on our wounds, siya pa nagkaso sa amin. Inciting to sedition daw, ang gago. Tapos nung pumunta kami sa korte, alam nyo ba, yung mga dinemanda niya, so kami nila Eric, sina Banat, hindi ko alam kung kasama si Boss Dada, kasama pa. Basta kasama sila. Pati sila, Attorney Torion, kinasuhan yan. Yung Pati legal mga team. ministro doon. Pati, mga nakaparking doon na, nakaparking lang, hindi nila alam kung bakit kami nandito sa korte. Tarantado talaga, tarantado ang Marcos administration, mga walang hiya, mga abusado, no? Hindi niyo dapat binibigyan ng kapangyarihan ng mga dapat. Yan ang responsibilidad natin na tanggalin ang power cord nila. Tanggalin yan kasi mga abusado. Grabe daw ang mga kababayan, Ma'am Lorraine. Grabe daw ang konsumisyon ni Sunny Boy, the big joke Trillanes, no? Kasi isang malaking komedya to si Trillanes, no? Nobody or a lot or the majority of the Filipino people do not take him seriously. Pinagtatawanan nito kasi desperado. May ma'am, no? Parang may OCD, obsessive compulsive disorder, na ang specific lang na obsess siya sa dalawa, kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. Obsessed talaga to si Trillanes at sila Dilima. Kaya sila ni Hontiveros, no? Nagko-konsumisyon daw siya dahil bakit binuking ni Boying Rimulya. Mas kapani-paniwala ang pag-amin. Hindi niya in-expect siya. I don't know the story of Ombudsman Rimulya. I don't know Bugok. I don't know. Mas kapani-paniwala ang revelation ni Boying Rimulya kaysa pagsisinungaling at pagtatanggi mo, the big joke Trillanes. Pistado ka na, iwas pusoy ka pa, kaya ka pinagtatawanan ng taong bayan. And ma'am, the operations, mga kababayan, involving Trillanes, na ngayon ay na-reveal, it was a premeditated and stage-by-stage kidnapping plan against Rodrigo Duterte that should be subjected to criminal prosecution, including Nicolas Torre. Pero sabi mo nga, Ma'am Lorraine, mga kababayan, we cannot do that.
Now, kung si Marcos at si Romualdez ay nandyan pa, pero hindi pa yan mag-lapse. 2 years and a half na lang. Kung mag-survive ito si Marcos, 2 years and a half na lang. May bagong presidente na. At mukhang mahirap nilang mapipigilan ang pagmarcha pasulong sa Malacanang ng isa na namang Duterte brand of leadership. At yung binabanggit namin nakakasuhan ng kidnapping, premeditated participation. Pag sinabi pong premeditated, pinagplanuhan ahead, pinunduhan at ginawan ng execution plan ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte at ang illegal na pagpapakulong. Si Trillanes ay involved sa ganitong pangyayari. Si Nicolas Torre ay involved sa ganitong pangyayari, including yan sila John Vic Rimulya at sila Gibo Teodoro, meaning to say, hindi po kaagad ito maisisingil at maipapanagot sa kanila, pero hindi po ibig sabihin hindi mangyayari yun. Mangyayari yun, mga kababayan. Gustong-gusto ko yung Eric, yung salitang sa takdang panahon. Yan ang gusto ko, sa takdang panahon. Takdang panahon. Yung sinabi mo na hindi na mapipigilan yung pag-angat ni Inday kasi nga alam nila malaki yung atraso nila sa Pilipino. Sakit, lalo pa ngayon, paiigtingin nila na sisiguraduhin nila na si Inday ay hindi magiging president. Kasi magbabayad talaga sila. Pero yan naman ay mga plano lang nila, 'di ba? Ingingitian ba ng Diyos ang plano nila? Papayag ba ang Pilipino? 'Di ba? Lagi na foil yung plans nila, 'di ba? So, yung pag-angat ni Inday na maging pangulo ng Pilipinas ay naging mas sigurado, and they only have themselves to blame, no? Correct. Kundi ka ba naman tanga? Bakit magagawing key player itong si Sunny Trillanes? Just Lord. Hindi ka ba Si nag-background Dilima? check dyan? Si Dilima, Si Pipi, di ba, Bobo? Ang tanga-tanga hindi nakinig sa atin eh. Sinabi ko na nga, gusto niyo maging president forever, magsilbi kayo. Yun. Talaga? Di ba, magsilbi? Kung kayo nagsilbi sana ngayon, mahihirapan kami ngayon i-criticize kayo. Kaso putang ina, sarap niyo i-criticize dahil wala kayong ginawang tama. Puro kayo pagnanakaw. Puro kayo patagal ng patagalin ang sarili sa poder. Biro mo, the entire public coffers being used to perpetuate themselves in power. And of course, to buy their little mansions in Europe and whatever vulgar that watch of Benny Abante, no? All those vulgar things na 'di ba? 'Yun ang ginawa ninyo eh, no? So, anong tingin niyo papayag ang Pilipino? Sabi nga ni Digong, alam mo Eric, di ko talaga makalimutan talaga yung sinabi ni Digong, yung dalawang yon, wala kayong alam, obvious ba? Wala silang alam. Tsaka number 2, hindi ninyo kilala ang Pilipino. Correct. Alam mo si PRRD, grabe ang pagkakilala niya sa Pilipino, malalim talaga. Ang Pilipino nga nakikipag-away kapag ang gravy sa Jollibee konti. Ito pag hindi palalampasin kayo, 'di ba? Hello. 'Di ba? Palaaway ang Pilipino, nakikipag-away ang Pilipino, 'di ba? Ang bait-bait ng Pilipino, mangiti, maganyan, ganyan. Matagal ang pasensya, pero pag napuno, putya, talaga nag-wild, 'di ba? Nagmumuramentado ang Pilipino. And speaking about pananagutan, Ma'am Lorraine, itong si Benny Abante, isa to sa pinangalanan din. Doon sa 18 Marines or 18 soldiers, 18 former soldiers na nagsiwalat na ngayon ay tinatawag na the new whistleblowers. Mga kababayan, ginaganon-ganon niya ang relo niya. Doon kahapon sa Committee on Justice. Hindi ko na natandaan, Ma'am Brandy, kasi hindi naman natin yan pwedeng kayang abutin. Seiko! Ang kaya lang natin yung tag-2,000 na ba? Presyo ng relo. 20 million pesos po ang worth ng kanyang relo. Parang may Miller na word, ma'am eh. Yung ginaganon-ganon niya. Hindi ko alam ano yun kasi yung mga brand na like, ang hirap i-pronounce, mga Hublot, mga Philip Patik, mga Patik Philip, whatever it is, milyones po yan, ano? Ang punto namin ni Ma'am Lorraine, itong mga personalidad na umaatake kay Pangulong Duterte at nagiging attack dog ni Marcos at Romualdez, dapat imbestigahan ito, ang tawag dyan, and hindi ko makalimutan yung term na ginagamit yan na minimension ni Ma'am Lorraine, ostentatious display of wealth, no? Ang sa akin, ma'am, ang interpretasyon ko ng ostentatious, walang kahihiyan at kapalmoks na pagpapakita ng hindi maipaliwanag na yaman. Yan pong ibig sabihin ng ginagawa ni Benny Abante. Pastor ka ba talaga? Doon sa pagpapakita mo sa 60% ng mga Pilipino hindi makakumpleto ng 3 beses na pagkain isang araw,
at mahigit 50% ng iyong mamamayan gumagapang sa laylayan ng kahirapan, walang regular na trabaho, permanenteng naghahanap ng kabuhayan araw-araw para mag-survive. Tapos igaganon-ganon ni Benny Boy Abante, banal na aso, santong kabayo ang worth 20 million na relo niya. And then kung makaakusa kay Sara Duterte, aba, nagnanakaw daw ng confidential fund kahit pa na-clear na 3 times ng Commission on Audit. Ikaw, saan mo kinuha yan, Benny Abante? Ang 20 million nakapalmoks na pagdi-display mo ng relo na yon, mga kababayan. Ma'am Lorraine, talagang kapalmoks, no? Kala mo entitled na entitled siya, no? Itong si Benny Abante, kung makapagkomentaryo ito laban sa kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, akala mo ang ibinubuga niya ay mga kabutihang salita mula sa Biblia. Pero hindi. Ang kanyang ibinubuga ay puro lason. Kapareho ng hindi naman ito nanalo sa eleksyon. He was never elected in 2025. He was COMELECted. COMELEC ang naglagay sa kanya. Alam na natin, hindi ka naman ilalagay ng sindikato ng COMELEC dyan kung walang pera na ipinangsuhol, Ma'am Lorraine. Yeah. So, yung pangalan ng watch ay Richard Mill. 20 million yon. Yon, Richard Mill. Yung 20 million na yon, isang barangay development program na yon na kung saan libo ang nasa barangay ang magbe-benefit, no? Correct. So, ano yung napakawalang hiya talaga nitong si Benny Abante. Pero alam mo, di ba, kasi tinatanong mo kasi saan nanggaling yung 20 million, yung watch niya na yon. Isang paleta lang, 56 million. So, Yeah, correct. kalahati lang nung, or about a third lang of the laman ng maleta na nanakaw ni Benny Abante sa taong bayan. So, isasabihin natin sa mga followers niya, no, sa simbahan niya, demonyo yan, yung pastor. Umalis na kayo dyan? Umalis na kayo dyan, or siya yung paalisin ninyo, magnanakaw yan, talagang ubod, hindi lang simpleng kawatan, sinungaling, at saka cheater. At dahil sa pagnakaw niya, maraming Pilipino ang namatay at naghihirap dahil sa kanya. Sipain nyo yan dahil sa tanasyang hayop na yan, no? Yon. At saka, alam mo Eric, no, itong mga ito, no, yung you started kasi with Ping Lacson, no, na Yeah, ma'am, go ahead. he was saying na yung Marines na documents nila is whatever, no, hindi daw totoo yan, pati si Erwin Tulfo, ganyan. Sa ibang bansa, kapag kakasama ka dyan sa dokumento na yan, no, magre-resign ka kaagad. You will inhibit yourself. Yes. What kind of country is this? Now, what kind of country have we become that we are not asking these people who have been listed in that document to still we allow them to stay on, 'di ba? Anong klaseng bansa ito na pinapayagan natin 'yan, na parang wala tayong standards, no, na sila mismo ang magja-judge kung totoo ba 'yun o hindi, na nandun sila. Diyos ko Lord, 'di ba? What kind of country? And we're not talking about ordinary people, we're talking about senators. Yeah. No? We're talking about very high positions. So, and these are things that are very important because, for me, Eric, if something like this, no, ganito kasakit yung nangyayari sa atin, abay matuto naman tayo. Kasi pag hindi tayo natuto, uulit-ulitin natin ito. Susunod, yung apo naman natin, no, yung apo naman ni Ping Lacson, yung apo ni Erwin Tulfo, tapos yung paulit-ulit ito. Tapos, alam nyo, pasama ng pasama. Tingnan nyo itong si Bangag. Never in my wildest dreams. Nabuhay na ako ng panahon ni Marcos, no, yung tatay niyang nanakaw at diktador. I thought that was the worst. Kasi kahit yung tatay ko nagtatago noon, he was against Marcos, no. Kongresista yung tatay ko noon, nagtatago siya. Dahil huhulihin siya. Katulad ko, nagtatago ako ngayon, no? Dahil kay Marcos. Hindi ako nagtatago, lumipad ako, umalis ako dahil alam ko arestuhin ako, etc. No, so, pasama ng pasama. Did we think that we would ever have a drug addict president na ganyan? Drug addicts, nakikita mo siya magsalita, Diyos ko.